Pagkakita ko po sa kanya sa tindahan, nahuli ko po siyang may kahalikan na babae. Raymond! Gusto kong gantihan yung babae dahil sa sobrang galit ko. Hi, my name's Chingitan, your wealth and life coach. Some people are asking me what's the difference between one-time giving and lifestyle giving. Kaya ni Lord yan! Susunod na! Pagsubok sa pamilya, mga wish na hindi matupad-tupad. At walang katapusang problema sa pera. Sounds familiar ba? Siguradong maraming nakaka-relate dyan, Kata. Pero wag mag-alala dahil kaya ni Lord yan! Hello and good evening mga kapuso. Welcome to day 10 of our special telethon. We are coming to you live on GMA and streaming live on Facebook and the 700 Club Asia YouTube channel. That's right. Don't forget to share our live stream link to your friends and family. You can also comment your praise reports, prayer requests, at mga blessings. Mag-comment na at gamitin ang hashtag na Kaya ni Lord yan! Kayang-kaya talaga. At pwede rin kayo makipag-chat sa amin dito sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o CBN Asia. At kung may mga kamag-anak at kaibigan kayong nasa abroad, sabihan nyo na rin sila na manood sa amin sa GMA Pinoy TV. You know, Jamie, these past days, our people's generosity has already reached 3,312,776 pesos. Ayan, maaari po natin yan, doblehin yan at palakihin pa ngayong gabing ito, no? At malaking tulong po para abutin ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa lahat sa buhay. Kaya tawag na po kayo at makipag-partner sa CBN Asia. Narito para tumanggap ng inyong tawag at donasyon ang reverb worship artist na si Ava Canaceli. Hi, Ava! Ayan. Kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na natin ang unang kwento. Kamakailan lang ay dumayo ang Operation Blessing sa Siargao para sa isang mobile medical clinic. Doon nakilala nila ang 13-year-old na si Samantha na may matagal nang iniindang kondisyon. Ano kaya ito? Panoorin natin. Sabi nga po nila, sus, yung anak mo, mamamatay lang yan, sabi nila. Nag-iyak na ako. Naku, Lord, patawarin niyo po yung mga tao na ganyan ang mindset sa anak ko. Kasi hindi na po nila alam kung pinagdadaanan na. Pinagdadaanan namin. Okay lang. Naku, Lord, ka na bahala. Gusto ko ipakita sa kanya ang pagmamahal po namin. Hindi po, may sakit, pinababayaan nyo, namamatay, pinaba niya ang sakit, gano'n. Kung kukunin siya ng Panginoon, tapos ay si Mama, mahal pala ako. Pagmamahal namin sa Kanya. Si Samantha po, yung pagpanganak ko po sa Kanya, after 2 weeks po na may convulsion, may lagnat. Tapos po, pinapacheck up po namin, sabi po ng po namin sa Surigao daw sa specialist. Sabi ng doktor, cerebral palsy, epilepsy po siya. Minsan, nasaktan po rin, kasi sa dami-dami naman po, bakit po ako pa. Pero sa nag-pray na lang po ako na bigyan niya ako ng lakas po ng Panginoon para alagaan ko si Samantha. Magchika-chika kami. Day, magbigibra ikaw. Mama, love sa imo, day. Gusto na mo maglakad na. Para pasyal kita, day. Oo lang ng oo. Tapos bilang bumabangon naman, hindi naman kaya. Yung challenge ko po, yung ang laki na po niya. Karga. Gawas. Bugat eh. Ako magkarga sa ija. Day, tapos happy siya. Happy pag makalabas na. Pero di po kayo magdoon kay bugat naman, 26.6 kilos Samantha. Mahirap din. Kaya kakayanin. para sa anak. Kaya, ako. Hindi po. Kasi po, kahit may anak akong PWD, hindi po kami pinabayaan ng Panginoon po.
Para kay Samantha, sa lahat gagawin namin, pupuntahan namin para lang kay Samantha. Para maano niya na mahal namin siya. Ang Operation Blessing po, may ano po sa Hope for the Island na nurse. Yung sabi niya, magsulat ka, may Operation Blessing. Ang iba kami ng tulong, wheelchair po para kay Samantha May. Sana po matulungan niyo po ako. Kasi po, pag nasa labas po siya, kailangan niyang naka-wheelchair. Tapos yung may higa, yung isa po, hindi po siya nakasakay noon kasi nga po, iba yung wheelchair na binigay, pang matanda. Siya po, pag nakaupo, kailangan po may ganun. Hindi po siya yung ganun lang, kaya Dako gano'n siya, kung ilabas si Samantha din, nakakargahin na, na lang. Pwede naman may lock naman yun. Tapos lagyan ko lang ng damit gano'n. Tapos pagpaligo, happy po talaga na may tawag na. Di ko nga po lang, sabay ko nga, nagtatagalog. Yun nga po, tapos nagpipray po siya sa akin. Sa ganan, ang sarap makiramdam na may nagpipray para sa'yo. Thank you po na isa po ako sa natulungan niyo po, sa nagbigay na po ng wheelchair para sa anak ko po. Sana po maraya pong natulungan niyo na iba na katulad po ng anak ko na nangailangan po talaga ng tulong, katulad po sa amin, mahirap din. Thank you po talaga. Amazing. Napakalaking ginhawa para sa bata na siya ay makakapasyal, hindi lamang siya nakaratay sa higaan parati, at lalo na rin doon sa kanyang ina, yung mga nag-aalaga sa kanya, na at least they're given an opportunity to really bless the child and bring her around. What a comfort, sa mga parents din. Talagang nabibigyan din sila ng comfort at nabigyan ng wheelchair ang mga batang ganito. Si Samantha po ay kabilang sa marami nating kababayang nabigyan ng wheelchair ng Operation Blessing. At bukod diyan ay mayroon din po tayong mga programang tumutugon sa medical needs ng ating mga kababayang nagdarahop. Nariyan ang medical and dental care, life-changing surgery at iba pang medical assistance. Your continuous giving will enable Operation Blessing to reach out to more of our kababayans in need in different parts of the country. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Scan nyo lang ang QR code on your screen para maipadala ang inyong tulong gamit ang GCash, Maya, PayPal, BDO Pay at BPI eDonate. Maaari rin kayo makipag-ugnayan sa amin through phone or text. Nariyan po ang mga numero sa inyong screen. Bilang pasasalamat sa inyong donasyon, meron kaming eksklusibong regalo para sa inyo. Listen to Peter Kairou's teaching, Kaya ni Lord Yan, and experience God move in your life. And the answer from God's Word is a resounding yes. Yes, I am able. Yes, I'm enough. I am faithful. Get streaming access when you donate any amount to CBN Asia today. Pag-uusapan natin ang 7 susi para manalangin ng may kapangyarihan. Sa iyong donasyon na 2,500 pesos sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive video streaming access sa powerful teaching na Pray with Power. Watch as His promises come to life in your life. Become a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. Tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G, give and be a blessing. Joining us today is Reverb worship artist Ava Canaceli. Siya ang sumulat at kumanta ng Maghihintay. Hi, Ava! Hi, Pastor Jamie. Yung naririnig natin ngayon ay yan ang kanta mo, no? Yes po. Ava, what is your Kaya ni Lord Yan moment? Kaya ni Lord moment ko, Pastora, ay kaya pala ni Lord mag-heal ng heart from the pain na naranasan natin. So paghihintay natin, dahil minsan pag naghihintay tayo, may mga pain tayong nararanasan. Oh, na-feel ko naman yun. Grabe, no? So, Ava, do you have any upcoming shows? Pwede mo i-share sa amin ngayon? Yes, Pastora. I'm inviting everyone to join me sa OPM Spotlight on June 28, 8 p.m. at JT's Manukan, Katipunan. Join me as I serenade you with my original love songs and some cover songs.
Wow! Ngayon naman ay bigyang daan natin ang mga nagsipagtawag sa kanilang para magbigay ng kanilang suporta. Sino-sino sila, Ava? Thank you so much, Christy. Nagbigay po siya ng 2,500 pesos. Daisy from Olongapo City, 1,000. Jennifer, 500. Emerenciana, 300 pesos. Yon. Thank you so much. And maraming salamat. So far, ayan, your generosity has reached to 3,317,176 pesos. Meron pa ba? Ayan, sige, Ava, go. Meron pa si Fulton from Jensen, 2,070. Monica Jensen, 500. Danny, Makati City, 1,000. Norberto, 7,000. Emelita, 6,000 pesos. Ayan, thank you so much. Keep on calling, keep on donating para mas marami pa tayong matulungan. At bilang pagpapasalamat sa inyong pagbibigay, may regalo kami para sa inyo. Magtutuisyo na si Bunso. I need job security! Pamilya ko! This message is for you. God is reminding you today, my child, I see you. I know your needs. And I want you to know that I can meet your need. Kapatid, kaya ni Lord yan. Listen to Peter Kairou's teaching, Kaya ni Lord yan, and experience God move in your life. Get streaming access when you donate any amount to CBN Asia today. Pagkakita ko po sa kanya sa tindahan, nahuli ko po siyang may kahalikan na babae. Raymark! Gusto kong gantihan yung babae dahil sa sobrang galit ko. Hindi ko nagawa kasi ako yung unang nahihimatay. Ako po yung nasaktan. Ako pa rin yung natalo. Ito ang kalbaryong hinarap ni Julie dahil sa paulit-ulit na pambababae ng live-in partner niyang si Raymark. Sobrang sama ng loob ko. Sobrang sama ng nararamdaman ko. 13 years old si Julie nang maging boyfriend niya si Raymark. Noon pa man, pasanin na ni Julie ang kaliwat kanang panloloko sa kanya ng binata. Ngunit pinili niyang magpatuloy sa kanilang relasyon. Hanggang sa edad na 17, nabuntis si Julie at nakipag-live-in kay Raymark. Sa akalang magtitino na ang nobyo ngayong isa ng ganap na ama. Lalo pa itong lumala sa pambababae. Ang lagi niyang dinadahilan, sa'yo naman ako uuwi. Kaya okay lang naman babae ako. Siyempre po, sobrang sakit. Simulat sa pool na pambababae niya, tiniis ko siya. Taong 2016, naging OFW si Raymark sa Saudi Arabia kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pangangalo niya. Pero hindi pa rin siya natinag. Hindi siya nagmabae physical sa Saudi, pero nang babae siya online. Online girlfriend. Umiiyak ako, naulit na naman. Sa kawalan ng pag-asa, ibinaling ni Julie ang panahon sa panonood ng TV. Natunghayan niya ang The 700 Club Asia. Sabi nung pastor na may bigote, si Pastor Peter, if you just only surrender your life to the Lordship of Jesus Christ, He will fix every entanglement in your life. He will... Nag-pray ako, Lord, sinusurrender ko na lahat sa'yo. Ayoko nang humanap ng pagmamahal sa iba. Nakakapagod. Nung sinurrender ko siya, nagkaroon ako ng kapayapaan. Decide na ako na magpatuloy sa church dahil nga naranasan ko yung love ng Lord. Yung totoong pagmamahal. Matatagpuan mo lang talaga siya sa Panginoon. Yung makapagbibigay sa'yo ng unconditional love na hindi kayang tumbasan ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo. Mula nang isuko ni Julie ang buhay sa Panginoon, unti-unti niyang nakita ang mga pagbabago sa buhay ng kanyang partner sa Saudi. Wala na ako nababalitaan na nambababae siya. Nakakilala na rin sa Panginoon si Raymark sa Saudi dahil sa paanyaya ng isa niyang kapwa OFW na dumalo sa simbahan. Doon na po naramdaman yung pagmamahal na hindi ko maramdaman sa mundo. Para po ako nasabi kay Lord yung time na yun. Ngunit nagsisimula pa lang silang patatagin ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Nanganib na naman itong magiba nang si Julie naman ang nagkaroon ng ibang karelasyon. Akala ko dati napatawad ko na siya, pero ang totoong pagpapatawad pala hindi na pala gumaganti.
ready na akong makipaghiwalay. Sabi ko sa sarili ko, kapag nahuli ako ni Raymark, wala na, wasak na talaga yung pamilya namin at kasalanan ko. Masakit man para kay Raymark na mabalitaan ang pagtataksil ni Julie. Pinili niya ang magpatawad. Mula Saudi, umuwi si Raymark sa Pilipinas taong 2018. Pagdating sa airport, hindi na niya pinakawalan si Julie at agad na nag-propose ng kasal. Pakiramdam ko na wala nang pag-asa. Doon pinarealize sa akin ng Lord na may pag-asa kay Jesus. Ikinasal sila taong 2019 at nabiyayaan muli ng isa pang anak. Doon ako nagpapasalamat sa Panginoon na buti na lang, Lord, pinaglaban mo kami sa kamay ng kaaway. Kasi kung sumuko pala ako that time, wala akong asawa na katulad ni Raymark. Kung nagawa mong baguhin yung buhay namin, kayang-kaya mo ring baguhin yung buhay ng iba. Pareho silang mainit na ginagamit ngayon ng Panginoon sa pagtuturo ng mabuting balita ng Diyos, pati na sa discipleship ministry. Wow! Sino mag-aakala, no, Jamie, na kapwa si Julie at si Raymark ay napalapit sa Panginoong Diyos nung sila ay magkahiwalay, nung hindi sila magkasama, no? Talagang nakatakda. Kumbaga, tinakda ng Panginoong Diyos na silang dalawa ay iligtas. Bagamat hindi sila magkasama. Pero yun, inayos din ng ating Panginoong Diyos na sila ay nagkasama na bilang totoong pamilya na merong basbas ng ating Panginoong Diyos. And they're able to serve God even now. Imagine, siguro noon makasarili sila kung ano lang ang gusto nila. Yun ang siyang nasusunod ngayon. Alam na nilang sundin ng Panginoon, mahalin ng Panginoon, at mahalin ng isa't isa. Talagang kaya ni Lord ayusin kahit ang mga relasyon, marriages natin. You know, our families are the building blocks of society. If families are destroyed, the whole nation is destroyed. That is why Jesus Christ came to save you, to save me, to save your family from the destruction of our sinful nature. Napatunayan po ni Julie na kailangan niya ang Panginoon sa buhay niya para makayanan ang pagsubok na kinaharap niya. At hindi nga siya nagkamali. Nagtiwala siya kay Jesus na siya lang ang may kakayahang magligtas sa kanya at sa kanyang pamilya. Maging ang kanyang asawa ay naligtas din ng Panginoong Diyos. Ang Lord po, tumutugon po siya sa ating panalangin at saka yung ating pong nasa sa puso ay kanya pong naririnig. Kaya ngayong araw na ito, baka po kagaya ni Julie, kayo po ay marami pong problema at kayo po ay frustrated na sa inyong sitwasyon. At siguro po ay parang feeling nyo, sobra kong makasalanan. Hindi na yata ako mapapatawad ng sino man, ng Panginoon, ng aking asawa. But God is a forgiving God. And He wants to forgive you. And He wants you as well to forgive those who have offended you. So right now, Jamie and I, together with you, let us pray and come before God and ask for His help, ask for His blessing, ask for Lord Jesus Christ to come into our lives and sit enthroned in our hearts so that He may be not just our Savior, but the Lord of our lives. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ako po'y sadyang makasalanang tao. Hindi ko na po alam kung anong aking gagawin. Ako po'y bigo sa maraming paraan. At ako po ay nagtatago sa kasalanan sa pagkakautang. Panginoong Diyos, tulungan po ninyo ako na makalaya sa bitag na aking kinasasakdalan. Lord, help me, forgive me, patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Naniniwala ako ng pagpapatawad ay nasa sa inyo sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Kung kaya ngayong gabing ito, tinatanggap ko ang inyong regalo, ang inyong kapatawaran sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Siya ay namatay, pinagbayaran niya ang aming mga kasalanan. Ngunit siya ay nabuhay na muli, napagtagumpayan niya ang kasalanan at ang kamatayan. Ngayon po, ako po ay naniniwala, Panginoong Diyos, na nasa puso ko na si Jesus. Tulungan po ninyo akong mabuhay ng marapat at matuwid. Tulungan po ninyo ako na magkaroon pa ho ng pag-asa sa aking buhay at maging pagpapala sa iba. At pinapatawad ko, Panginoong Diyos, yung mga nagkasala sa akin. Tinatanggap ko ng buong buo ang inyong pagpapatawad rin. Marami pong salamat sa ngalan ni Jesus, itong aming dalangin.
Amen. Amen and amen. Kung sumabay ka sa aming panalangin ng pagtanggap kay Jesus, binabati ka namin. Ito na ang simula ng iyong journey sa panibagong buhay kasama ang Panginoon. Kaya naman i-share mo naman sa amin ang iyong naging desisyon. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook page or YouTube channel, i-type mo ang yes, tinanggap ko si Jesus. At dahil ito na ang simula ng journey mo with the Lord, mas malaking tulong sa paglago mo bilang bagong mananampalataya ang makasama ka sa isang community of believers. I-type mo dyan sa comment section ang BSG para makasama ka sa aming Bible Study Group. May God richly bless your new walk with Him. Exciting naman yan. Mula pa noong 1995, katuwang na ng pamilyang Pilipino ang ating programang The 700 Club Asia. Ang mga kwento ng kaligtasan, kagalingan at pagbabago na itinatampok natin sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes ay nagbibigay pag-asa sa libo-libo nating taga-subaybay. Your giving enables CBN Asia to produce and air values-oriented programs like the 700 Club Asia and our Holy Week special, Tanikala. We are also touching many lives through different digital media platforms like Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, Spotify, and our CBN Asia website. At kung nais ninyo ng katuwang sa panalangin, nariyan po ang ating prayer center. Kami po ay bukas 24 oras, araw-araw. Walang holiday po yan, kagaya today, para tugunan ang inyong tawag. Mayroon po tayong mga trained prayer representatives na handang magbigay ng payo at tulungan kayo sa panalangin. Ang lahat ng yan ay naisasagawa namin sa pamamagitan ng inyong donasyon. Sa mga nais makipartner sa gawaing ito ng Panginoon, chat with us on Facebook Messenger of the 700 Club Asia or CBN Asia. Maaari rin kayo makipag-ugnayan sa mga numero sa inyong screen or you can scan the QR code that you see. Pwede kayong magbigay one time o kung gusto nyo naman ay gawin ninyong lifestyle of giving. Gusto ko yung lifestyle of giving. Ano yun? Alamin po natin kay Chinky Tan. Hi, my name's Chinkitan, your wealth and life coach. Some people are asking me what's the difference between one-time giving and lifestyle giving. Actually, one-time giving is definitely one time. But what's more important, you know what? Giving for me, generosity is not only should be one time, but it should be a lifestyle. When you say lifestyle, it's an everyday thing. Like for example, we eat every day. We watch TV probably every day. We play computers every day. You do your Facebook every day. It's called a lifestyle. You don't do it only once. So likewise, ganun din when it comes to giving, na kailangan we must develop it as a habit. And the reason why, ito lang, we just need to understand, the reason why we need to develop a lifestyle, you and I, we know that we want to be blessed. But we need to understand the purpose of blessing. The reason why God wants to bless you and me so that we can become a what? A blessing to others. So kailangan maintindihan natin, hindi lang dapat siya one time. Whenever God, the Holy Spirit speaks to you, you must be sensitive enough to hear His voice and say, Lord, sige, I will just obey, I will step out in faith because this is not only a one-time thing, but this is a lifestyle thing. So I just want to encourage, when you give, no, don't only give one time, but develop it as a lifestyle. So when you develop it as a lifestyle, it will not be hard because God says He loves a cheerful and a generous what? Giver. Amen. Ano pala ang lifestyle of giving? Oh, di ba? Kailangan araw-araw as often as you can because marami talagang nangangailangan. And if you have the opportunity to give, why not give? Yes. Hindi ba? Sabi nga, may kasabihan, it's more blessed to give than to receive. At meron din siyempre kasabihan sa Biblia na, you know, sowing and reaping. What you sow, you're going to reap. So if you give, it will be given back to you. Tama. Pressed down, shaken together. Yes, running over. So you want to be blessed, don't you? Yes, at So, gusto ko rin sinabi niya doon na talagang hindi lang one time, dapat tuloy-tuloy. Kung gusto mo ng pagpapala, dapat tuloy-tuloy din ang pagbibigay. Yan, tama po yan. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, remember this, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Let's give with a cheerful heart. Mag-message lang sa Messenger ng The 700 Club Asia o kaya naman iscan nyo lang ang QR code na nakikita ninyo sa inyong screen for your donations. Sa mga nagpadala ng kanilang donasyon, may regalo kami para sa inyo. Alam mo ba, ang pananalangin ay hindi lamang paghingi sa Diyos? It's about praying with the power of God's Word. Sa iyong donasyon na 2,500 pesos sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive video streaming access sa powerful teaching na Pray with Power. Pag-uusapan natin ang 7 susi para manalangin ng may kapangyarihan. And watch as His promises come to life in your life. Become a CBN Asia partner today. Ngayon naman, basahin natin ang mga comments sa Facebook ng The 700 Club Asia. Ayan. Sabi ni Clarissa May Angeles, ang saya lang sa pakiramdam kapag natatapos ko yung 10-day ng pre-show kwentuhan at live telethon ng The 700 Club Asia. Worth it ang pagpupuyat. Blessed watching po. Nako, nakaka-bless naman na malaman yan. And of course, ayan, si Jocelyn Rodriguez, sabi niya, hipuin niyo po na mawala ang aking karamdaman. Lord, we pray for Jocelyn right now. Kung ano man ang karamdaman niya, Lord, pagalingin mo siya from head down to her foot in the name of Jesus. Amen and amen. Patuloy lang kayo sa pag-message sa amin at sa pagtawag. Alam niyo po, our prayer center representatives are on standby 24/7, waiting for your call, your text, your chats, and your donations. Meron pa ba kayong mga kaya ni Lord moment? Ayan, ikwento nyo lang yan sa amin ha. I-post nyo sa comment section ng The 700 Club Asia page. Meanwhile, we would like to thank our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, Adstrat, United Neon, Nixis, Dante Vinluan Catering Services. Relate ba kayo sa verse na ito in 2 Corinthians chapter 4 verse 8-9? We are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Sunod-sunod man ang problema, mga pagsubok sa buhay, may pangako ang Diyos na maaari nating panghawakan. Mapagtatagumpayan natin yan. Sabi nga sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Napagtagumpayan na ni Jesus, kaya huwag mag-alala. Kalma lang. Kaya ni Lord yan. Diba? Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga donasyon. Salamat kina Elmer na nagbigay ng 320 stars, si Lay 50 stars, si Pin nagbigay ng 40 stars, at si Mary nagbigay ng 20 stars. Saka ito rin si Catherine nagbigay ng 1,500 pesos, si Elizabeth naman 500, si Eileen 500 pesos monthly. Ayan ang lifestyle of giving. At Anonymous, thank you sa iyo ha, 500 pesos. Meron din si Lilibeth from Imus, 2,000 pesos. Si Jay, 2,000 pesos. Lorenza, 500. At si Erna, 1,000 pesos. And as of now, ang ating pong tinanggap na donasyon mula sa inyo ay umaabot na sa 3,329,176 pesos. Tuloy-tuloy po ang ating pagtanggap ng inyong tawag, kaya keep on calling. It's not over yet. Tama yan. Continue giving, continue calling, continue to chat with us on Messenger. Alam niyo po, bukas kami 24 hours ha, from Monday to Sunday. Ayan, to reply to all your messages. Oh, wala talagang holiday. Wala talaga. At sa lahat ng mga nanalangin at sumuporta sa amin mula pa last week ng aming telethon, maraming salamat po sa inyo. And may God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Shalom, shalom! Yung bata talaga, pigporsa ba siya? Pigporsa siya nung doktor namin. Pag lumabas yung ulo, ipipihit yung ulo. Nung napihit yung ulo, naputol siya.
Tapos yan, nilabas, patay yung bata. Saan hahantong ang trahedyang yon sa buhay ni Nida? The Nida Solo Story dito sa The 700 Club Asia, Lunes sa GMA alas 12 ng hating gabi.